Mga anak, iiwan na muna namin kayo dito kina mama at papa ha. Dahil may business travel kami ng daddy nyo na gagawin. Paalam ng ina nila Bianca sa kanila. Sige mama, mag-iingat po kayo sa biyahe. Sagot naman ng magkapatid. Sige na anak, mag-ingat kayo ha, at ako na ang bahala sa mga anak mo. Ani ng kanilang lola. Sana nga hindi yan sila gumawa ng mga bagay na ikakasakit ng ulo niyo mama. Ani ng kanilang ama. Naku, huwag kang mag-alala Randy. Ako ang bahala sa mga anak mo. At diyan sila gagawa ng mga bagay na ikakasakit ng ulo namin dahil kilala mo naman ako kung paano ako magdisiplina ng mga matigas na ulo ng mga bata, hindi ba? Natatawang saad naman ng kanilang lolo. Sige, salamat po mama at papa. Sige na, alis na kami at ikaw Janice, Sheng, halagaan niyo ang bunso niyong kapatid na si Bianca ha? Paalala ng kanilang ina. Oo naman mama, alagaan namin si Bianca, di ba Sheng? Ani ni Janice. Oo naman mama, at isa pa, kailan pa namin pinabayaan si Bianca, love na love kaya namin yan. Dagdag pa ni Sheng. O sige na, alis na kami at ikaw Bianca ha, magpakabait ka sa mga kapatid mo. Alam ko naman na ikaw ang may pinakamatigas na ulo sa inyong tatlo. Paalala ng kanilang ina. Huwag kang mag-alala mama, dahil hindi ako gagawa ng mga bagay na di maganda, lalong-lalo na dito sa pamamahay ni na lolo at lola. At sige na po, mag-ingat po kayo, baka malate pa po kayo. I love you ma at pa. Paalam ni Bianca. I love you mga anak. Saad na lamang ng kanilang ina at ama, at tuluyan na itong umalis. Nang makaalis na ang kanilang mga magulang, ay agad na napatingin sila sa kanilang lolo at lola. Okay mga iha, alam niyo naman siguro ang patakaran ko sa bahay, di ba? Panimula ng kanilang lolo. At ano nga ba ang mga iyon? Isa-isa niyong sabihin, unahin natin si Janice. Saad naman ng kanilang lola. Focus on your study. Ani ni Janice. Huwag maglakwatsa at maggastos ng malalaking pera for once. Dagdag pa ni Sheng. And the last rule, Bianca? Tanong ng kanyang lola. Kahit na may pera, still magsikap pa rin dahil hindi lahat ng pera ay permanente. Ani ni Bianca. Wow, ang tatalino talaga ng mga apo ko. Masayang saad ng kanilang lola. Aba, dapat lang kung ayaw nilang mag-grounded sila for the ATM. Kahit na ang mga magulang nila ang may hawak nito, ay may karapatin pa rin tayong magdesisyon, lalong-lalo na at nag-iisang anak lang natin ang kanilang ama. Ani ng kanilang lolo. O sige na apo, pumunta na kayo sa mga silid ninyo at magbihis dahil magsha-shopping tayo. Let's go! Gusto ko na kayong makabanding. Excited na saad ng kanilang lola. Priscilla, ini-spell mo na naman yung mga apo natin. Suway ng kanilang lolo. Felipe, minsan ko lang silang makakasama. Kaya't huwag kang overacting dyan. Huwag kang mag-alala, may limit naman lahat ng kanilang mga shopping cost. Don't worry. Pangangumbinsi ng kanilang lola sa kanilang lolo. Okay, fine. Basta wag na wag mong masyadong ispoil yan ha. Kung ayaw mong pati ikaw ay mag-grounded na din. Banta ng kanilang lolo sa kanilang lola. Kaya't napatawa na lamang sila. Thank you lolo! Sabay na saad ng tatlo. Pasalamat talaga kayo. Ume-epekto sa akin yung pa-cute-cute nyo. Sige na, alis na ako dahil may meeting pa kami sa kumpanya. Paalam ng kanilang lolo at agad din namang umalis. Okay girls, magbihis na kayo. Saad ng kanilang lola at agad namang nagtakbuhan na lamang silang tatlo dahil sa excited na silang mag-shopping. Mabilis naman silang natapos kung kaya't napatawa na lamang ang kanilang lola sa kanila. Excited nga talaga kayo mga apo. Natatawang saad nito. Aba lola, gusto ko ng bagong shoes kaya. Ani ni Janice. Ako din lola, gusto ko ng new dress at bag. Ani ni Sheng, habang tahimik lamang si Bianca na siya namang agad napansin ng kanilang lola. Ikaw Bianca, ano ang gusto mong bilhin natin? Nagtatakang tanong ng kanyang lola. Gusto ko lang magpabili sa inyo ng mga gamit ko for painting lola. Tipid nitong saad. Wow! That's new ha? Di ko alam na mahilig ka palang mag-paint, apo. Napaka-creative mo naman pala. Ibang-iba ka talaga compare sa mga kapatid mo. Puri sa kanya ng kanyang lola na siya namang na-parolled eyes na lamang ang kanyang mga kapatid. Pasipsip na naman. Mahinang saad ni Janice. Oo nga,
No wonder siya na naman ang paborito ni Lola at Lolo. Erase na naman tayo nito, ate. Dagdag pa ni Sheng. So ano pang hinihintay natin? Let's go na mga apo. Saad ng kanilang lola. Kaya't agad naman silang pumunta sa mall at pumili agad ng kanilang mga gustong bilhin. Ang mga binili nila ay worth 30,000 each. Kaya't tuwang-tuwa sila dahil sa laki ng pera na binibigay sa kanila ng kanilang lola. Si Janice ay bumili ng lahat ng kanyang gusto na sapatos, habang si Sheng naman ay mga damit at si Bianca naman ay konti lamang ang binili. Naku, parang gusto kong kay Lola na lang tumira. Kasi imagine, I have this amount of money for shopping lang. Di makapaniwalang saad ni Janice. Oo nga ate, sana palagi tayong ganito ni Lola. Dagdag pa ni Sheng. Naku, minsan ko lang naman kayo makasama mga apo, kaya't binigyan ko kayo niyan. Pero Bianca apo, bakit yan lang ang binili mo? Tanong ng kanilang lola. Ito lang naman po ang kailangan ko lola eh. At wala naman po akong ganong gusto. At siya pa po, ay baka kailangan ko din ng pera sa mga susunod pang araw para may savings pa ako. Paliwanag niya. Wow, that's a good idea, apo. Ikaw lang talaga ang nakapagmana ng ganyang idea ng lolo mo compare sa mga kapatid mo. Ikaw, Janice, dapat tularan mo ang bunso mong kapatid. Dahil naalala niyo pa ba ang sabi ng lolo niyo? Buy your need, not your wants. Paalala ng kanilang lola. Pasikat lang yan si Bianca, Lola. Promise. Nasa loob ang kulungan la. Inis na sabi ni Janice. Huwag kang magsalita ng ganyan, Janice. Panganay ka pa naman at huwag kang magalit sa kapatid mo. Ang mabuti pa ay kumain na tayo. Suwestyon ng kanilang lola. Kaya't agad naman silang kumain. Subalit ay bigla na lamang may tumawag sa kanilang lola. Hello? Sino to? Tanong ng kanilang lola na siyang naging dahilan upang matigil sila sa kanilang pagkain. Kayo po ba si Priscilla Mendoza? Ina ng mag-asawang Randy at Jane Mendoza? Tanong ng lalaki. Oo. At bakit nasa yung cellphone ng anak ko? Natatarantang tanong ng kanilang lola na siyang naging dahilan upang magulat silang tatlo. Kumalma lang po kayo ma'am, mga pulis po kami at naaksidente po ang sinasakyan nilang kotse. Huwag po sana kayong mabibigla ma'am dahil wala na po sila. Patay na po ang mga anak nyo. Ani ng pulis, na siyang naging dahilan upang mapaluhod ang kanilang lola. Ma'am, andyan pa po ba kayo? Yes, I'm sorry. Saang hospital sila naroon? Tanong ng kanilang lola at agad naman itong binigay ang address ng hospital. Lola, sino po yun? At ano pong pinag-uusapan niyo? Nag-aalalang tanong ni Janice. Mga apo, ang mga magulang niyo. Wala na. Naiiyak na saad ng kanilang lola. Sina mami at daddy? Gulat na tanong ni Sheng. Bakit daw po lola? Naiiyak na tanong ni Bianca. Subalit ay kinakalma pa din niya ang kanyang emosyon. Ang kotse na sinasakyan nila ay naaksidente kaya hindi na pumunta na tayo sa ospital. Ani ng kanilang lola at agad naman silang pumunta na sa ospital at nilatnan nila ang bangkay ng kanilang mga magulang. Tinawagan na din nila ang kanilang lolo para ipaalam ito. At dahil sa pagkawala ng kanilang mga magulang ay labis na kalungkutan ang kanilang naramdaman. At isa sa naapektuhan nito ay si Bianca na mas lalong naging tahimik. Inilibing ang kanilang mga magulang at napagdesisyonan ng kanilang lolo at lola na sa bahay na nila tumira ang mga apo nila. Mga apo, tawag ng kanilang lolo. Masakit man mawalan ng magulang. Pero mas masakit na mawalan ng anak, kaya't alam namin kung gaano kasakit ang inyong nararamdaman sa ngayon. Kaya't napagdesisyonan namin na dito na kayo tumira sa amin ng lola nyo. Dagdag pa ng kanilang lolo. Paano na lamang ang ari-arian ni na mami at daddy? Tanong ni Janice. Oo nga, dapat mapunta po sa amin yun. Dagdag pa ni Sheng, habang tahimik lamang si Bianca. Oo naman mga apo, sa inyo yun at dapat fair kayong tatlo na maghati-hati ng mga ito. At napagdesisyonan na namin ng lola nyo na ilagay na lamang muna ito sa mga bank account ninyo dahil alam namin na di nyo pa kayang i-manage ang kanilang pera. At kami na muna ang bahala sa mga naiwan nilang negosyo. Kaya't mag-aral muna kayo ng mabuti. Dahil kayo lang din naman ang magmamana sa mga kumpanya namin pagdating ng panahon. Saad ng kanilang lolo.
Okay po, Lolo. Saad na lamang ni Janice. Kaya't nang dahil dun, ay pinagawan sila ng mga ito ng tigi-isang ATM na limitado lamang ang laman. Habang si Bianca naman ay nagkukulong lamang sa kanilang silid at nagpatuloy sa pagpipinta ng iba't ibang tema nito. Maraming nagpapagawa sa kanya, subalit ay di niya ito tinatanggap dahil sa may pera naman siya. Isang araw, nang ibigay na ang kanilang ATM card, ay nagkaroon ng kondisyon ang kanilang lolo at lola. O mga apo, ito na ang credit cards ninyo at ang laman nito ay 500,000 bawat isa sa inyo. Ani ng kanilang lola. Wait, what? Bakit ganito halaga lamang, lola? Reklamo ni Sheng. Yan lamang muna dahil sa mag-aaral pa kayo at malaki ang gagastusin, kaya't wag ka nang magreklamo, Sheng. Ang mahalaga ay may pera kayo. Ani ng kanilang lolo. Okay, lolo. Ani na lamang ni Sheng. Subalit mas malaki kay Bianca dahil batay sa aming mga nakitang budget plan ng mga magulang ninyo ay palaging di nauubos ang kanyang pera, kung kaya't nasa 800,000 ang kanyang hati. What? Paano naman yung nangyari? Pareho naman kami ng magkakapatid. At kung may malaki man yung hati, ay dapat sa akin yun dahil ako ang panganay. Reklamo ni Janice. Janice at Sheng, isa ako sa naging saksi na karapat-dapat si Bianca sa perang yun. At isa pa, sa pag-iisip namin ng maayos ng lolo nyo, ay napagpasyahan naming hatiin na lamang ang mga ari-arian ng magulang ninyo. Ikaw sa mansyon nyo, sa'yo yan. At ikaw, Sheng, sa mga share ng mama at papa nyo sa ibang kumpanya. At si Bianca naman ay sa mismong kumpanya ng mga magulang ninyo. Huwag kayong mag-alala, yang perang hawak nyo ngayon ay napakaliit lang yan kumpara sa perang nakasave para sa inyo. Ani ng kanilang lola. No way! Hindi kami papayag kung ganun ang mangyayari, lola. Reklamo ni Sheng. Sa ayaw man at sa gusto ninyo, wala na kayong magagawa dito dahil kami na ang magdedesisyon at hindi kayo. Seryosong saad ng kanilang lolo na may otoridad, kaya't napatahimik na lamang sina Sheng at Janice, habang si Bianca ay tahimik pa din. Sige na, bumalik na kayo sa mga ginagawa ninyo. At take note, girls, ha? Kontrolado ko ang galaw ng ATM ninyo. Kapag may nakita kang bumibili kayo ng mga walang pupuntahang mga gamit, maliban sa mga gusto ninyo, ay babawiin namin ito at tuturuan ng mga leksyon kung saan di namin kayo bibigyan ng kahit na pisong halaga ng pera. Naiintindihan nyo ba? Tanong ng kanilang lolo. Opo, lolo. Saad nila at agad na bumalik sa kani-kanilang mga ginagawa. Habang si Bianca ay nasa kanyang silid, ay di maiwasan ni Sheng at Janice na magplano para mag-grounded si Bianca dahil sa kanilang inggit sa kapatid. Tignan mo nga naman, ate. Si Bianca na lang palagi. Ano ba kasing meron sa kanya na wala sa atin? Kainis talaga. Inis na saad ni Sheng. Chill ka lang dyan, Sheng. Dahil walang magagawa yung inis mong yan para mawala ang pagkapaboritong apo niya kila lola. Suwestyon ni Janice. Ano naman ang gagawin natin sa kanya? Tanong ni Sheng. Hindi ko pa alam, kaya mag-isip na lang muna tayo ng paraan para mag-grounded siya at nang sa ganon ay makaganti tayo. Ani ni Janice. Ang talino mo talaga, ate, pero ang tanong, paano? Di mag-iisip nga tayo, di ba? Kaya't nag-isip sina Janice at Sheng kung anong plano ang magagamit nila para mag-grounded ng kanilang bunsong kapatid. Habang si Bianca naman ay nagmumukmok na lamang sa kanyang silid at hindi niya alam kung anong panganib ang nag-aabang sa kanya. I have a brilliant idea, Sheng. Ani ni Janice. Ano naman yun, ate? Tanong ni Sheng. Simple lang naman. Mag-order tayo ng kahit na ano sa online shop at ipapangalan natin kay Bianca. Nang sa ganun ay makita ni na lolo at lola na nauubos ang pera niya sa mga bagay na wala namang patutunguhan. Ang galing mo talaga, ate. Yun, makakaganti din tayo sa kanya. Natatawang saad ni Sheng at nagtawanan pa sila ni Janice. Kaya tagad naman silang nag-order ng iba't ibang mga order na nakapangalan sa kanya na nagkakahalaga ng 200,000. Isang linggo ang lumipas at gulat na gulat si Bianca nang may tumawag sa kanya na may order siya na nagkakahalagang 50,000. Kuya, di po talaga sa akin yan.
Ani ni Bianca sa delivery boy. Pero ma'am, sa ito nakapangalan at di po to pwedeng i-return to sender ma'am. Kaya please bayaran nyo na lang po. Maawa kayo, ang bigat-bigat nito ma'am. Pagpupumilit ng driver. Kaya't walang nagawa si Bianca kundi ang bayaran nito. Hindi lang yun ang dumating na order dahil marami pa na siyang naging dahilan upang malaman ito ng kanilang lolo at lola. Bianca. Tawag nito sa kanya habang kumakain sila. Po. Nagtatakang tanong ni Bianca sa kanyang lolo. Akala namin iba ka sa mga kapatid mo na puro luho lamang ang binibili. Pero nagkakamali pala kami. Imagine, kaya mong bayaran ang mga order mo na damit at mga gamit na worth of 200,000 sa loob ng ilang araw lang? Di makapaniwalang saad ng kanyang lolo. Sabi ko naman po sa inyo nasa loob ang kulo niyan. Mataray na saad ni Janice. Pero lolo, di ko naman po yun in order. Nagtataka nga po ako Depensa ni Bianca. Anong hindi? Imposible naman yun, Bianca. Di na madedeliver kung di mo in order. Kaya akin na yun ATM mo. And you are grounded. Paghirapan mo ang mga bagay na mayroon sa'yo. Nang dahil sa nangyaring ito, mapipilitan kami ng lola mo na ibahin ang last will testament namin. Seryosong saad ng lolo niya. Lihim na lamang napangiti ang kanyang dalawang kapatid. Kaya't ibinigay na lamang ni Bianca ang kanyang ATM. Napayuko na lamang siya at agad na binilisan ng pagkain. Nang matapos silang kumain, ay tuwang-tuwa ang kanyang mga kapatid. Shopping tayo, Sheng? Tanong ni Janice. Sige, I like the idea, ate. Nakangiting saad nito na tila ba tuwang-tuwa sila sa nangyari at sinapit ng kanilang bunsong kapatid. Habang si Bea naman ay nagmukmuk na lamang sa kanyang silid at tinawagan kaagad ang kanyang nag-iisang kaibigan. Jamie, grounded na ako. Libre pa naman sana kita ngayon pero kinuha na ang pera ko ni na Lola. Sumbong ni Bianca. Ha? Bakit naman? Nagtatakang tanong ng kanyang kaibigan. Nakwento ko nga sa'yo noon na may mga orders na nakapangalan sa akin. Alam mo naman na kontrolado ni na Lola yung galaw ng purchase namin Kaya ayan, wala na akong pera. Saan kaya ako hanap? Tanong ni Bianca. Bes, di mo alam kung saan? Di makapaniwalang tanong ng kanyang kaibigan. Di ko nga alam. At isa pa, di ko alam paano magtrabaho. Malungkot nitong saad. Bes, di mo kailangang magtrabaho. Di ba may mga paintings ka dyan? Di ibenta mo yun. Malaking halaga yung mga paintings mo. Kaya mabilis ka lang magkakapera dyan. Gamitin mo talent mo, be. Suggestion ng kanyang kaibigan. Pero paano nga? What if walang bumili? Diba? Nag-aalala lang saad ni Bianca. Magpo-post tayo, bes. I am sure maraming magpapakomisyon sa'yo. Go na! Pangumbinsi ng kanyang kaibigan. Kaya't sa kagustuhan ni Bianca na magkaroon ng pera na mula talaga sa kanyang sariling sikap, ay napagdesisyonan niyang ibenta ang mga ito sa online. Nag-post siya ng kanyang mga guhit at paglipas ng ilang minuto lamang ay inulan ito ng mga iba't ibang komento at nag-aagawan pa. Dahil doon, ay tumawag ang kanyang kaibigan sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, bes Bati nito. Oo nga, di ko akalain na gustong-gusto pala nilang mga paintings ko. Nakangiting saad ni Bianca. Congrats, bes. Ipagpatuloy mo lang yan. I'm sure na di lang 100,000 ang kikitain mo at lalagpas pa dun, okay? Puri sa kanya ng kanyang kaibigan. Salamat talaga, bes. Pasasalamat ni Bianca. Kaya't nang dahil doon, ay marami na ang nagpapagawa sa kanya at di nga nagtagal ay gulat na lamang ang kanyang lolo at lola sa kanilang nabalitaan. Ma'am, di ba po apo ninyo yung Bianca Mendoza? Tanong ng isa sa kanilang trabahante. Oo naman. Bakit? May ginawa na naman bang kalokohan yung apo ko? Tanong ng kanyang lola. Wala po, ma'am. Nakaka-amaze lang dahil ang ganda ng mga paintings niya. At talagang lahat ng ito ay sold agad. Grabe, nakakapagbenta siya ng mahigit sa 50,000 a day sa pagpainting lamang, ma'am. Ani nito. At ipinakita ang mga gawa ng kanyang apo na siyang naging dahilan upang humanga siya sa galing ng kanyang apo. At napagdesisyonan niya na isauli na ang card nito habang ang kanyang dalawang apo naman na sina Sheng at Janice
ay naubos na ang lahat ng pera at di ito namalayan ng kanilang lolo at lola. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang gastos ng gastos sa mga sapatos, ate. Inis na saad ni Sheng. Manghihiram lang naman ako ng pera sa'yo. Alam mo ate, sana yung pinlano na lang natin ay nakawin ng ATM ni Bianca. Hindi yung sa pamamagitan ng order. Dahil tingnan mo ngayon, nanghihiram ka na sa akin. Ani ni Sheng. At nagbabangayan na silang dalawa. Ang hindi nila alam ay narinig na pala sila ng kanilang lola dahil sa madadaanan ng kanilang silid kapag pupunta ka sa silid ni Bianca. Kaya't nag-init na lamang ang ulo ng kanilang lola. Kaya pala, panimula ng kanilang lola na siyang naging dahilan upang magulat sila at nanlamig. Kanina pa po ba kayo dyan, lola? Tanong ni Janice. Oo, kanina pa ako dito. At alam ko na ang lahat. Narinig ko ang lahat. Seryosong saad ng kanilang lola na siyang naging dahilan upang matahimik sila. Lola, hayaan niyo po kami magpaliwanag. Pakiusap ni Sheng. Kahit di niyo sabihin, kailangan niyo magpaliwanag talaga. Kaya bumaba kayo at doon tayo sa sala mag-usap, kasama sina Bianca at ang lolo niyo. Anong klaseng kapatid kayo? Nandidiring saad sa kanila ng kanilang lola. Kaya agad namang umalis sa kanilang harapan ang kanilang lola. Ba't di mo kasi nilaki yung pinto pagpasok mo? Natatakot na saad ni Janice kay Sheng. Aba, malay ko bang andito si lola? Kanina lamang, nakita kong umalis siya. At ate, wag mo nga akong sisihin dahil ikaw naman talaga ang may kasalanan ng lahat. Sisi ni Sheng sa kanyang ate. Huwag mo akong ituro dahil tayong dalawang mananagot dito. Alam mo naman sigurong paano magalit si lolo, di ba? Saad na lamang ni Janice. At agad naman silang bumaba na. Dahil naghihintay na sa kanila ang kanilang lolo na galit at si Bianca naman na tahimik lamang. Alam na kasi ng kanyang lolo ang nangyari dahil sa sinabi na ito ng kanilang lola. Alam niyo ba ang ginawa niyo sa kapatid niyo, Janice at Sheng? Seryosong saad sa kanila ng kanilang lolo. Opo, lolo. At di namin nakalain na hahantong sa ganito. Pagsisinungaling ni Janice. Ang ano? Yun na nga bang sinasabi ko sa inyo eh. Talagang si Bianca lamang ang maaasahan ko at tanging bukod-tangi sa inyo na hindi umaasa sa pera sa kanilang pamilya. O ngayon, dahil sa ginawa niyo sa kapatid niyo, sino ang kawawa? Sino ang walang pera at may pera? Tanong sa kanila ng kanilang lolo na siyang dahilan upang matahimik sila. Akala ko talaga nagbago na kayo. Kaya pala yung mga magulang niyo ay naghihirap dahil sa mga luho ninyo. Alam niyo ba na kapag di kayo gumawa ng paraan para makakita ng pera, ay saan kayo kukuha? Wala pa naman kayong talento katulad ni Bianca. At bakit ba inggit na inggit kayong dalawa kay Bianca? Tanong ng kanilang lolo. Kasi palagi na lang si Bianca. Bianca na lang talaga. Lahat. Kahit mga magulang namin ay paborito siya. Kaya galit na galit kami sa kanya. At di niyo naman kami masisisi kung bakit kami ganyan sa kanya eh. Naiiyak na saad ni Janice. Alam niyo mga apo, mahal namin kayo pare-pareho. Pero sana naman, huwag kayong gahaman sa pera. Hindi namin paborito si Bianca. Sadyang may nakita lang kaming potensyal sa kanya. At huwag niyong sisisihin kami o ang mga magulang niyo dahil kayo ang may problema. Bili kayo ng bili ng mga bagay na hindi importante. Hindi niyo iniisip na lahat ng pera ay mauubos? Paano na lang kapag nawala kami? Sino ang kawawa? Di ba kayo din? Kaya sisihin niyo ang sarili niyo kung bakit pabaya kayo. Alam kong may talento kayo, kagaya ni Bianca. Kaya't mga apo, gamitin niyo sana iyon. Pakiusap ng kanilang lolo. Kaya't nang dahil doon, ay ibinigay ng kanilang lolo at lola ang ATM ni Bianca. At ang kanyang mga kapatid ay natutunang mag-isip ng tama kung ano ang dapat nilang gawin upang kawilihan din sila ng kanilang lolo at lola. Nagsikap sila at nagtrabaho sa sarili nilang paraan para kahit paano ay kumita ng pera nang hindi umaasa sa yaman ng kanilang minana. Habang si Bianca naman ay hindi na tinanggap ang ATM card na ibinabalik sa kanya ng kanyang lolo at lola. Bagkus ay nagpatuloy na lamang siya sa pagpipinta at sa pamamagitan nun ay talaga namang kumita siya ng malaki at nakaipon. Nagkaayos na rin silang magkakapatid at nagmahalan. Humingi ng tawad sa kanya ang kanyang mga ate at napatawad naman niya kaagad ang mga ito. Dahil doon, ay tuwang-tuwa sa kanila ang kanilang lolo at lola.
Kaya naman binago nila ang Last Will Testament at ginawang pantay-pantay para sa kanila.